guys, meron na naman akong may share sa inyo ngayon na video guys. Kasi meron akong isang subscriber guys nga nag-request na i-vlog ko daw, i-content ko daw itong system ni King Cab guys, kagaya ng yung position ng brake pedal, yung position ng kambyada, yung handbrake, yung reverse, at saka yung system sa manubela niya guys. Gusto niyang makita guys. Kaya ito ngayon guys, matutunghayan nyo ngayon guys sa vlog ko na ito yung system ni King Cab dito naman sa malapit sa driver. Ayan guys, kaya tutok lang kayo guys. Hello guys, nandito ako ngayon sa upuan ni King Cab guys. Ipapakita ko sa inyo ngayon guys, dito sa dashboard ni King Cab guys. Ipapakita ko sa inyo, ito pala si King Cab guys, yung speedometer niya guys, yung dito sa may ano niya guys, nakalagay dito guys, 120 hanggang 120 ang kaya niyang takbuhin. Ayan guys, kita nyo guys, 120. At ito naman guys, ito naman yung ano niya, ito naman yung fuel gauge. At saka nandito naman guys yung ano niya, yung makikita mo yung malidetect mo yung ano, kung anong kambyada na ang ginamit mo. Ito yan, hanggang ano pala ito guys, hanggang quinta, 5 kambyada ang kaya ni King Cab guys, hanggang quinta yan guys. At saka ito naman guys yung ano niya guys, ito naman yung sa wiper niya guys, dahil switch wiper. Tapos ito naman yun sa may fan. Ayan guys, okay guys, narinig nyo yung fan niya yan guys, yung alternative niya na cooling system. Yan, okay guys. Saka meron din ito si King Cab guys, meron ding charging port, yung pwede tayo mag-charge dito, meron siya. Kaya pag nasa biyahe tayo guys, pag malubatan tayo guys ng cellphone, or pwede dito guys, saksak natin guys. Meron na siyang sarili niya, built-in na yan guys. Saka meron ding ano si King Cab guys, stereo. Ayan, radio mode. Okay guys, power off. Okay. At saka yung ano niya guys, yung manubela niya guys, yung mga nandito sa manubela niya parang single motor lang guys, yung normal lang na single motor. Kasi nandito yung starter niya guys, yan, starter niya guys. Saka ito yung sa ilaw, yan, ilaw niya, high, yung yan, ilaw. Dito naman yung high and low, ayan, high and low. Tapos ito naman yung signal light, ayan, signal light, ito serbato. Di ba parang normal lang motor lang, yung kung sanay ka magmaneho ng motor single na di-clutch guys, parang ganito lang guys. Hindi ka mahihirapan mag-drive nito kay King Cab guys. Kung dati meron ka ng single na di-clutch, ito parehas lang, walang pagkakaiba guys. At saka yung kambyada niya guys, ayan, nasa ibaba, parang kagaya lang din talaga ng ano, yan, nasa baba. Yung brake niya nandito din, nandito sa kanan, parehas lang din sa single na ano, di-clutch, yung single motor. Ayan, kaya hindi ka manibago pag upo mo dito guys. Hindi ka naman ibago kasi ano lang, kagaya lang ng single motor eh. At saka dito guys, ang nakaganda dito, yung kambyada niya guys, nandito sa paa. Yan, nasa paa, hindi dito sa kamay. Kasi ito kamay, persado ka na dito sa clutch. Magkakambyada ka pa, ngawit. Kaya ito, relax na relax ka, yung kambyada nasa baba, nasa paa. Ayan, kita mo guys. At saka yung ano pala niya guys, at saka yung reverse niya guys, nandito sa bandang kanan. Yuko ka lang ng konti, mahawakan mo na itong bar niya guys. Ito, kakambyada na yan guys, hatak mo lang pa ganyan. Tapos ito naman yung handbrake. Ayan, handbrake niya guys. Ayan,
Yuko ka lang din ng konti, pag handbrake ka na guys. Kaya madali lang, easy lang siyang gamitin guys, hindi ka mahihirapan guys. Ayan, at saka ipapakita ko rin sa inyo guys, meron pala itong ano guys, so yan yung ano, yung emergency off, yung patayin mo yung makina na hindi mo na kailangang dito sa ano susian. Dito guys, pwede dito, matik na yan, patay yung makina guys. Ayan, okay. Ipapakita ko rin sa inyo guys yung dito sa ano, kung paano gumagana yung kambyada niya guys. Ito, hindi, yung ano pala guys, yung itong reverse. Ito guys, tingnan nyo, reverse niya guys. Ayan, reverse niya. Ayan, maghatakin mo, magre-reverse yan. Papakita ko sa inyo saan nakakonect. Ayan, ito yan guys, nakakonect sa diretso doon sa ilalim. Ayan guys, nasa ilalim guys. Ayan, in-improvise lang nila guys. Ito, yung kung ano yung nakikita niyo doon sa mga tri-wheel na ano guys. Ganito lang din yan guys, yan. In-extensionan lang nila guys. Ito, para hindi ka mahirapan. Nandun, inilapit doon sa malapit sa iyo guys, para hindi ka mahirapan magkambyada. In-improvise lang nila guys. Ito ito ang nagpaganda sa kanya guys, kasi kitang-kita mo lang yung yung system niya. Kaya kung mayroong mga error o mayroong mga problema, madali mo lang ma-repair. Kung may kailangang adjustan, ma-adjustan mo kasi kitang-kita mo na yung kung magkaroon ng troubleshoot, kitang-kita mo ba yung hindi yung mga system na technical. Kaya mahirap yun. Lalo yan pag mga electronics na yan, mahirap yan. Ito manual lang siya guys, pero pasok na pasok ito guys sa mga practical na tao guys, kasi madali lang itong repairin. Kita mo na klarong makikita mo na klaro yung may mga kailangan ng palitan o lumuwag, makikita mo. Ito na ang nagpaganda sa kanya guys. Ayan guys, ayun sa baba naman guys, makikita mo guys, ito naman sa kambyada. Ayan, nakita mo guys. Ayan, nasa kambyada niya guys. Ayan, ito dinugtungan lang nila guys, yun parang sa lang din, single motor, extensionan lang nila. Ayan, andun yun kita niya guys, din extension lang din, saka rod ang ginamit, magkapal, dito basta mapuputol guys, makapal ang gamit nila guys. Ayan, yung handbrake naman niya guys, ito yung handbrake niya, meron siyang kable. Ito kable niya. Ayan, kable. Nakakonekta doon sa yung may tubo na makapal doon. Pag magbe-brake ka, hahatak yun hahatakin niya yung doon, yung rod nandoon, nakakonekta naman sa dalawang gulong doon sa likod. Doon sa dalawang gulong doon. Nakakonekta doon, hahatakin niya yun pag mag-apak ka ng brake pedal, aangat yan. Tapos ito naman, pag handbrake mo ito, hatakin niya, pipigilan na yan para hindi makabalik. Kaya mag-handbrake na siya guys. Ayan. Tsaka isa pa guys, ang isang apakan mo lang nito guys, yung tatlong gulong, sasabay na yan magbe-brake. Kaya safe na safe yan guys. Kahit mabilis yan tumakbo guys, safe na safe yung guys, kasi tatlo magsasabay-sabay na magbe-brake yan guys. Di kagaya sa tricycle guys, na yung single motor lang ang may brake. Yung side wheel pag mabigat, hahatakin ka doon sa side wheel kasi walang brake yun. Ito maganda itong tri-wheels guys, kasi tatlo na agad, isang apak mo lang tatlo, be-brake na yung tatlong gulong. Saka ito pala guys, brake drum lang yan guys, hindi siya disc brake, brake drum lang gamit. Pero okay naman, malakas din naman kumapit. Malaki rin naman yung mga pedal, yung niya yan, yung tawag yan, yung brake shoe. Yung brake shoe na sa loob, malalaki na yan. Naka-design na talaga yan sa
mabigatan na ano, mabigatan na sasakyan. Ayan guys, kita nyo na guys. Saka dito sa likod, ipakita ko rin sa inyo dito guys. Ito sa likod, ito yung sinasabi ko sa inyo nga tubo guys. O tingnan mo guys, ito tubo na yan guys, kakonekta dito guys. Tapos ito rod, ayan, matibay guys, hindi basta-basta yan bibigay. Ito yung tubo. Ito pag apakan mo yung pedal doon guys, ito gaganon to, papunta doon. Ito, hahatakin na yan. Ay, ito pala papunta doon. Kaya itong rod, hahatakin niya yung ano doon. Dito, sa may brake drum naman sa likod. Kaya mag-brake na ito. Yan. Parehas yan sa kabila guys, ganun din. Ganito din ang design sa kabila. Yan. Pag mag-adjust ka ng brake dito sa likod, dito ka na lang mag-adjust. Hindi na doon kasi mahirap magdukot-dukot doon. Dito na. Kaya madali na lang siya mag-adjust. Dito ka lang mag-adjust. Yung parang kagaya lang din sa motor na single motor. Ayan guys. Dali lang. Okay. At saka yung ano niya guys, yung radiator niya guys. Ito radiator niya. Ito radiator cap. Yung radiator niya, yung gamit dito guys. Yung gamit nito, hindi tubig guys, coolant to guys. Ayan, coolant ang gamit niyan guys, hindi yan tubig. Kaya mabilis lang din naman makahanap ng coolant guys kasi available naman yung coolant sa mga auto parts. Taka sa auto parts kasi ang coolant nito parehas lang din sa 4 wheels. Pwede, madali ka lang makabili. Yan ang kaganda nito guys kasi halos ang mga system na ginamit dito guys, ano, yung madali mo lang magilap guys. Sinet up ng company siguro talaga guys para hindi mahirapan yung makabili nito, hindi mahirapan sa mga pag-ayos-ayos o troubleshoot. Ayan, kaya very good. Okay, ayan lang guys. Ano pa ba? At saka yung chassis nito guys, tingnan nyo guys, ang chassis na yon kapal guys. Ayan o, ang kapal, kaya mabigat talaga siya guys. Kaya sinadya siguro talaga ng kumpanya yan guys na makakapal para bibigat siya kasi mabilis yan tumakbo eh. Magaan yan, mahirap yan sa mabilisan guys, gigiwang yan guys. Kaya design yan guys, silagyan talaga nila makakapal na chassis guys o. Ayan o, kaya mabigat siya. Ayan, para hindi siya lulutang-lutang pag mabilis ang takbo kasi mabilis tong tumakbo guys. Kung nakita na ninyo yung previous video ko guys, pinatakbo ko ito ng 100 km/h. Walang giwang guys, maayos yung takbo niya kahit 100 km/h. Hindi ka matatakot mag-drive kasi hindi gumigiwang. Kasi mabigat, kasi yan yung dahilan, mabigat. At saka isa pa, ayun na nga, yung makina niya nandito sa bandang gitna. Ayan yung makina niya guys, nandito sa bandang gitna. Nakakatulong yan guys para bababa, bibigat yung ano dito sa harapan. Kaya pag maano ng hangin yan, pag tumakbo, hindi siya lulutang yung unahan kasi mabigat siya eh. Kagaya ng ibang mga tri-wheels car ngayon guys na nasa likod, ang unahan ang gaan. Kaya pag yun, kung mabilis yun, at saka sasalubong yun ng malakas na hangin, baka mamaya parang saranggola lang yan kasi angat yung unahan, kamagaan. Kaya yun lang guys, maganda ang ano. At saka ito pala dito guys, sa harapan niya guys, ayan, dinesign ng kumpanya guys, meron din tong ano para yung hangin guys papasok dito guys oh. Ayan, double purpose na rin kasi yung hangin yan tutulong na rin yung pang palamig doon sa makina, papasok doon, tutulong na rin yan para lalamig ang makina. Ayan guys oh. At saka nakakatulong din yan pag mabilis na ang takbo, hindi siya masyadong parang mag-guide yung hangin dyan guys, papasok dito. Nakakatulong yan para maging stable yung takbo niya, ay yung hindi siya giwang-giwang kasi makapasok yung hangin dito eh. Ayan oh, yung ibabaw naman yan guys oh, parang dinesign ng pakpak para mag-guide sa hangin yan, para hindi rin siya gigiwang-giwang. Ayan oh, dinesign yan pantay oh, parang pakpak. Ayan,
Kaya stable yung takbo niya kahit mabilis. Patakbuhin mo ng 100 kilometers per hour, stable yung takbo niya. Tsaka medyo ano rin to guys, medyo dapa. Ayan oh, mababa lang siya guys. Kaya ito yung siguro sinadya ng kumpanya na di ganito ang design. Binaba niya kasi alam kasi ng kumpanya na mabilis itong tumakbo eh. Kaya kung mataas to guys, delikado. Lulutang to sa hangin guys. Pag mataas yung ano niya, delikado yan. Kaya dinisign ng kumpanya na medyo baba lang. O, tingnan nyo guys. Oh, yan. Halos sandang ka lang. Mababa. Yan. Ilalim niya. Pang ano to, pang simentado, pang syudad. Pwede na rin pang cargo, pero huwag ka lang dumaan doon sa mga ano, mga lubak-lubak, mga malalaking mga bato sa kalsada na ano, kasi sasayad yung ilalim yan guys. Hindi siya kagaya ng mga cargo design guys nga mataas. Mataas yung ano niya, clearance galing sa lupa, galing sa flooring. Yung mga cargo, ito mababa to. Kasi mabili ka, sinadya ng kumpanya yan guys, kasi para hindi siya lulutang sa hangin kasi mabilis siyang tumakbo eh. Okay? Meron lang akong konting pakiusap sa inyo guys. Kung sa palagay nyo nakatulong itong video ko ngayon, huwag nyo naman po sana akong pagkakaita ng like and share and subscribe para may pagpatuloy ko itong pag-update ng King Cab, para may share ko rin sa inyo kung ano pa ang mga pagbabago o mga kakayanan nitong King Cab.